So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsubishi Pulilan branch para sa update natin at nakita na rin natin personal etong Euromotor Viperman 150i. So FI na po ang isang to at may mga binago sila dito lalo na sa decals, mas pinaangas nila. Ngayon 2026, bagong taon, bagong motor. Tara, samahan nyo ako, alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga ba ngayong 2026. Tara, kuha ko na natin. Ayos na ayos yan. So yun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga ng 73,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po sila sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. And meron din silang rebate. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo nito ngayon 2026? Bagong taon, bagong motor. So comment nyo naman yan at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So yun ang mga best no, ngayong 2026, nakita na rin natin itong bagong-bagong Viperman 150 FI or EFI ngayong 2026, bagong taon, bagong motor. So, kita nyo naman, mas maporma, okay, mas maporma, mas pinaganda, sporty looking yung kanyang decals. Okay, so naka-digital panel na rin tayo rito. Ang handlebar niya, same pa rin dati. Okay, kung titingnan natin yung before, and same pa rin, naka-upright position pa rin naman yan, pero sporty looking talaga yung design nito. May mga aggressive looks din siya. Okay, may mga sharp design din tayo rito. Yung headlight niya, wala silang binago rito sa headlight. And sa taillight, same pa rin naman yung itsura. Pero kagandahan dito, upgraded yung kanilang makina. Okay, so upgraded din yung decals. And pagdating sa makina, niretain nila yung kulay orange. Ayan. So, yun yung napansin natin dito. And, ano natin, no? Check natin kung abot ba ng 5 to nakagaya ko itong motorcycle na to. So, baba natin. Okay. So, ganyan na yung tsura niya kapag naka side stand. So, check natin. So, sana hindi tayo bumawal dito. Okay. So, kung masyadong mataas. So, masyadong mataas. So, baba natin para at least parang mas maganda kung sa side siya. Try natin. Nakabumol tayo rito eh. Nakabumol tayo. Change location tayo dahil dun kasi sa side na to, pataas kasi yung semento, kaya dun kasi wala tayong support eh. Diba? Yun na. Basta yun, hindi natin abot yung floor dun sa side. Pero ayan, ganyan ang itsura niya kapag naka side stand. Okay, so goods naman siya kapag sinide stand natin sa mga mall or pinark natin sa mga mall. Okay, so try nating sakyan
para sa 5 to na kagaya ko. Mataas pala to. Sobrang taas pala na ito. Mataas niya. Oh, okay. Sobrang tingkayat tayo rito. Sobrang tingkayat. Pero sumobra taas na ito ah. Ayan, ganyan yung tsura natin. Sa shock. Oh, sobrang lambot din yung shock. Ganda rin yung shock. Sa likod din oh. Maganda rin yung shock sa likod. Okay, so turning radius niya. Malawak din. Okay, malawak din yung turning radius. Ayan, may space pa siya rito. Pero nasa dulo na kasi tayo ng upuan, kaya medyo ano talaga, malapit na sa atin. Ayan oh. Sobrang malapit. Okay. So, nagustuhan ko rin dito yung ating panel gauge na naka-digital. Then, sa mga switches, same pa rin naman sa dati. Pero ordinary plastic na ginagamit pa rin ni Euromotor. Ayan. So, ganyan ang itsura natin. Sobrang lambot ng upuan. Sobrang lambot niya. Pati dito sa ating OBR, sobrang lambot din. Ayan. Sa clutch, malambot din yung clutch natin dito. So, sobrang tingkayad talaga tayo dito. Pero manageable kasi nga is magaan yung motor. Pwede nating bitawan, di ba? So, ganyan siya kagaan. No, 150cc, underbone. Ayun, may maraming mga nagbabash dito kasi nga yung mga last na yung dating version nito, sinasabi nila mabibrate daw. So, tingnan natin kung ano nga ba, kasi hindi pa ako nakakagamit ng Beeperman sa totoo lang, kaya hindi ko rin masasabi kung totoo yung sinasabi nila na yun. So sa tingin nyo, yung mga nakagamit na nito, comment nyo naman yan sa baba para at least meron din ako idea doon sa mga talagang legit owner. Ayoko ng mga basher lang na mema lang, di ba? Mema lang. Pero yan, sobrang tingkayad pero manageable para sa 5 ton hagaya natin. So kung gusto niyo ng ganito, di ba? Yan, comment nyo na lang kayo dyan sa baba. Or pwede nyo i-message sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0 para ma-assist ko kayo dun sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo, yung looks niya, and then yung upgrade para ngayon 2026 dito sa Euromotor Beeperman 150 EFI. So, center stand natin. Check natin yung center stand. Okay, ganyan na ating center stand. Uy, magaan din siya. Magaan siyang i-center stand. Ayos na ayos. Yes. Okay. So yun ang mga boss, no, available na nga po rito. Meron silang dalawang unit dito. Yung isa kasi daw na pull out na. So meron tayong kulay yellow, white, and black colorway. Okay, so maporma din yung isang to. Yun yung mga nagustuhan natin dito sa Beeperman 150 EFI. So meron silang kulay red doon. Okay, so itong pinili natin kasi nagandahan ako sa colorway niya na may kulay yellow. Okay, yung kanyang colorway. Okay, yung variant na ito. Ito yung kulay yellow. Yan. So may 150 dito. So ikutan natin para dun sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, may share ko sa inyo, 'di ba? So ito yung Beeperman headlight niya. Same pa rin dati, no, yung headlight na ito. Naka-halogen bulb pa rin tayo rito. Pati yung signal light niya, halogen bulb. Pero LED, yung kanyang daytime running light dito, pati dito sa gitna. Then aggressive yung looks, parang robotics yung datingan niya. Tapos parang may kilay siya rito. May Euromotor dito. And meron tayong telescopic fork. Maganda yung paint job para dito sa forks niya. Yung kanyang decals, napaka-aggressive looks niya. So ang ganda ng upgrade para sa kanyang decals. Ayan. So fender natin dito, flexible din. Hindi rin siya ganong kalutong. Meron pa rin tayo ritong goma na extension. So pwede nyo tanggalin to kung di nyo trip. Pero para sa akin okay na rin yan, lalo na ngayon nag-uulan na naman. Okay. So naka-mags tayo rito. Ang size nung kanyang tires ay 80 by 90 by 17. Is naka-tubeless na rin ang isang to. Tama ba ako kung tubeless siya? Yan. So sa side naman, meron tayong disc brake. Iniba na nila yung kanyang disc brake ko. Sobrang laki ng disc brake na ito. Diba? Tapos meron tayong dual pad caliper dito. And naka-air cooled pa rin ang isang to. Malay naman natin sa mga susunod na upgrade na to, maglagay na rin sila ng liquid cooled. Okay, parang yung kay Rusi, diba? Naka-liquid cooled. Pero yan na nga, meron tayo rito maangas din yung decals dito sa side. So makikita natin dito may 150, may Euromotor, yung design niya is yung engine. Siguro dahil ano to,
Base siya sa upgraded na version, di ba? Engine yung kanyang design dito. May 4-stroke, may EFI, electric starter. Ayan. So, meron din naman tayo ritong kickstart pa rin. Hindi naman nila tinanggal. And then, yung ating Euromotor na kulay orange, yung kanyang paint job, nandito pa rin. Same pa rin nung sa dati, yung kulay. Okay? So, rear brake pedal, smooth lang din. Yung ating foot pegs, hindi siya napiflip. Combination ng rubber and metal. Ayan. So, sa tambucho, same pa rin naman to dati. Meron tayong cover dito, metal. Ating foot pegs para sa angkas, metal din yan. Maganda yung alloy dito. Sa design, may parang carbon fiber finish dito. Ito rin. Hanggang sa ilalim, parang may carbon fiber finish dito. Hanggang dun. Okay, so maganda rin yung Beeperman na bagong font. Okay, yung design niya kulay yellow. Ayan, diba? So, sa kanyang handlebar, naka-upright position. Digital na yung ating panel. Okay, so yung ating susi, mahaba. Ignition key, may shutter lock tayo rito. And sa ating mga switches, meron tayo ritong flasher, high and low, signal light, busina. Yung clutch natin dito, smooth lang din. Smooth lang. Meron tayong rubber. Sa side naman, maganda na yung kanyang brake fluid. Ayan, yung lagayan. Yung front brake, smooth lang din. Kill switch, park light, headlight off, electric starter. Grip natin makapit. Throttle, sobrang babaw. Dito naman sa ating side, o dito sa front, meron tayong parang carbon fiber finish dito. And may Euro 3 na logo. And sa upuan, sobrang lambot din ang upuan na ito. Hanggang dito sa ating OBR, makapal yung kanyang foam. Kaya kung gusto niyo magpatabas pa nito sa upuan, pwede, lalo na dahil nga sa 5 to na kagaya ko, medyo talagang sobrang tingkay tayo rito. So yun lang yung way, 'di ba? Para at least ano pa natin to, maabot pa natin. So meron tayong helmet hook dito, may mali tayong compartment dito. So lagayan din kasi ito ng battery. So magiging maliit na lang talaga yung kanyang compartment. Okay, so halos wala na talaga. Okay. So ating gas tank, meron tayong cover dito para in case na matapon yung gas natin, rekta na rito sa dito mismo sa ano nito, sa goma. Ito goma to Ayan. Sana lahat na nila goma para hindi nagagasgas na ganyan. Yung ating grab bar, metal, matte finish na kulay gray. So sa likod, meron tayong monoshock adjustable, meron tayong dual pad caliper. And naka-disc brake din tayo dito sa likod. Yung swing arm natin malapad. Ayan, yung size dito sa likod, yung gulong niya ay 180 by 17. Hindi ko lang sure kung tubeless ba to. Diba? Ayan, tubeless na rin pala. Harap at likod, tubeless na rin. Ito yung Beeperman. Ito yung kanyang parang carbon fiber finish hanggang dito sa ating fender. Ayan, flexible din. And halogen bulb pa rin yung ating tail light. And then meron tayong daytime running light dito. Signal light niya dito sa part na to. Ayan, LED naman yon. So meron din tayong parang carbon fiber finish dito na chain cover, and yung ating sprocket size is nasa 36 siguro to. Ayan, medyo malaki yung kanyang sprocket size. And meron tayong single head shifter and yung foot pegs natin, yung other side ng makina. Ayan. So, ayan yung kabuuan ng ating Beeperman 150i or EFI. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan, at sana nakatulong tong video na to. Pwede nyo kayo message sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Ayos na ayos yan. So yun ako kablas, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sila yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Aha.